around 200 billion pesos from last year's 1.055 trillion pesos. Now, historic yung budget na yan dahil for the first time in forever, buti naman, sumunod siya sa bare minimum na 4% of the GDP na dapat ilaan ng gobyerno sa edukasyon ayon sa UNESCO. I mean, kung isipin natin, this is too little, too late. Pero at least nagawa nila, di ba? Like, this has been a long forgotten rule na dapat 4% minimum ayon sa UNESCO. Dapat 4% ng GDP ang nilalagay sa edukasyon. Pero ilang administrasyon ang nagdaan, walang nakagawa niyan. So, Karen, ito ang pinakamataas na budget para sa edukasyon sa ating kasaysayan. Okay, we're hitting more than 4% of GDP, which is the recommended spending for education for a country like ours. In previous years, mas mababa yan sa 4%. So we were underspending. Underspending for education. Ngayon, nasa tamang pagpondo tayo ngayon. Okay? At natutuwa naman ako na yung ilan sa mga advokasya natin, gaya ng pagtayo ng mga classroom, yung feeding program, nabigyan ng tamang pondo. So if you look at the numbers, from 13 billion originally, we're now at 65 billion for our classrooms. Okay. Now pumangalawa naman ang DPWH with a reduction of almost half from 1 trillion pesos noong 2025 to 531 billion pesos ngayong taon. Although, technically, kahit na sabihin natin na constitutionally mandated na yung sektor ng edukasyon ng pinakamalaki na portion ng budget, kasi yung mga dapat na gagawin ng DPWH tulad ng pagpapagawa ng classroom, nilagay sa edukasyon para kunyari raw mas mataas ang budget ng edukasyon by a few billion pesos, kahit na obligasyon naman talaga dapat yon ng DPWH. Tapos marami pang sinaksak na ahensya, even yung PISAY na dapat nasa DOST, nilagay nila sa DepEd para lang kunyari pinakamalaki pa rin ang edukasyon, when in reality kapag tinanggal mo yung mga hindi naman talaga dapat nilalagay na obligasyon ng Department of Education, mababa ang magiging portion ng edukasyon kung ikukumpara sa DPWH. Now sana yung DPWH madagdagan at malagpasan pa nila yung 22 na classrooms na napagawa ng DPWH last year. Inuuna kasi yung mga flood control na yan Saan ba nag-evacuate yung mga tao kapag may bagyo? Diba, nag-iisip kayo, dapat flood control ang ilagay natin para matuwa naman yung tao. Ang tanong ko sa inyo, kapag ba bumabagyo, saan ba nag-evacuate yung mga tao? Diba sa mga eskwelahan din, sa mga covered court? Kaso nga lang, mababa ang kita ng SOP at